Mauwi kang nabubulok dito. Ang tanging paraan para makaalis ka ay mga paa muna ang unang lalabas. Ang mga salita ng sarili kong anak ay tumusok sa aking mga tainga tulad ng mga punyal habang marahas niya akong itinutulak sa loob ng lumang bahay sa tabing lawa. Ang tunog ng telepono na sumasabog sa sahig na gawa sa kahoy ang huling narinig ko bago bumukas ang kandado mula sa labas. Winasak ni Michael ang tanging koneksyon ko sa labas ng mundo. At ngayon, ako'y lubusang nag-iisa. Walang pagkain, walang tubig, iniwanan na parang hayop sa isang kulungan. Ang puso ko'y dumadagundong ng napakalakas na akala ko'y sasabog na ito sa aking dibdib. Sa edad na 66, pagkatapos ibigay ang buong buhay ko para sa walang utang na loob na anak na iyon, ako'y ikinulong ng sarili niyang mga kamay. Hinatulan na mamatay sa uhaw at gutom habang siya ay nagpapakasawa sa isang maluho na cruise kasama si Claire, ang kanyang asawa. At ang kanyang kakilakilabot na biyanang babae na sobrang manipulatibo. Ngunit hayaan ninyong ikwento ko kung paano ako napunta rito. Kung paano ang babaeng minsang naging sentro ng isang masayang pamilya ay nauwi sa pagiging bilanggo ng sarili niyang dugo. Ang pangalan ko ay Eleanor at sa loob ng 40 taon, naniwala akong nakapagtayo ako ng isang matatag na pamilya na puno ng pagmamahal at sakripisyo. Nagsimula akong magtrabaho sa edad na 18 bilang isang mananahi sa isang maliit na pabrika ng tela sa downtown. Ang aking mga kamay na magaspang dahil sa labis na pananahi at pagbuburda ang sumuporta sa aming tahanan pagkatapos kaming iwan ng aking asawa noong 8 taong gulang pa lamang si Michael. Mula noong sandaling iyon, siya ang naging dahilan ko para mabuhay. Ang makina na nagtulak sa akin na bumangon bago sumikat ang araw tuwing umaga para makarating sa trabaho sa oras. Naaalala ko pa ng perpekto ang araw na nagdesisyon akong gagawin ko ang lahat para mabigyan ang aking anak ng buhay na nararapat sa kanya. Ito ay isang maulang Martes noong Oktubre, at umuwi si Michael mula sa paaralan na umiiyak dahil pinagtatawanan ng ibang mga bata ang kanyang punit na sapatos. Noong gabing iyon, habang siya'y natutulog, binilang ko ang bawat dolyar na naipon ko sa loob ng maraming buwan para ibili ang sarili ko ng bagong damit. Agad kong isinantabi ang perang iyon para ibili siya ng pinakamagandang sneakers sa tindahan. Ang makita ang kanyang ngiti kinabukasan ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang damit na maaari kong bilhin para sa aking sarili. At lumipas ang mga taon. Bawat ekstrang dolyar, bawat oras ng overtime, bawat sandali ng pahinga na isinakripisyo ko, lahat iyon ay para sa kanya. Noong 16 na taong gulang siya, nagtrabaho ako ng doble para ibili siya ng motorsiklo na gustong-gusto niya. Sa edad na 21, isinangla ko ang aking maliit na bahay para ipambayad sa kanyang engineering degree sa State University. Hindi ako kailanman nagreklamo, hindi ko iyon ipinagdamot sa kanya. Matatag akong naniniwala na ang isang ina ay dapat magbigay ng lahat para sa kanyang mga anak na walang inaasahan kapalit kundi ang kanilang pagmamahal at respeto. Nagtapos si Michael ng may karangalan at nakakuha ng isang mahusay na trabaho sa isang construction firm. Parang ako ang pinaka-proud na babae sa buong mundo habang pinapanood ko siyang umalis papuntang trabaho tuwing umaga sa kanyang smart suit at leather briefcase. Ang anak ko ay isang matagumpay na propesyonal, sasabihin ko sa aking mga kapitbahay na may ngiting nagmumula sa aking kaluluwa. Noong mga unang ilang taon pagkatapos ng kanyang pagtatapos, ang aming relasyon ay tila perpekto. Regular niya akong binibisita, inilalabas ako sa magagandang restaurant, at palagi niyang sinasabi sa akin kung gaano siya nagpapasalamat sa lahat ng aking mga sakripisyo. Nagbago ang lahat nang makilala niya si Claire. Noong unang ipakilala niya ito sa akin, mayroon akong naramdamang hindi maganda. Hindi lamang ito dahil sa kanyang malamig at kalkuladong pag-ugali, kundi dahil sa kung paano niya tinitingnan ang aking anak, na para bang siya ay isang pamumuhunan na kailangang protektahan mula sa labas. Si Claire ay isang 32 taong gulang na babae, matangkad na may perpektong istilong kulay brown na buhok at isang ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Siya ay nagtatrabaho bilang isang administrator sa isang pribadong klinika at nilinaw mula pa sa simula na itinuturing niyang mas mababa sa kanyang social standards ang pamilya ni Michael, partikular na ako. Noong mga unang ilang buwan ng kanilang relasyon, sinubukan kong maging malapit sa kanya.
Ipinagluto ko siya ng kanyang mga paboritong pagkain kapag sila'y bumibisita. Binilhan ko siya ng maliliit na regalo mula sa aking mga kakarampot na ipon. Natuto pa nga akong magluto ng mga sopistikadong pagkain na alam kong gusto niya. Ngunit bawat kilos ng pagmamahal mula sa akin ay tinugunan ng isang pekeng ngiti at mga sarkastikong komento na tila hindi napapansin ng aking anak o mas masahol pa, piniling baliwalain. Eleanor, huwag ka nang masyadong mag-abala, sasabihin ni Claire sa kanyang matamis na boses na nagpapakirot sa aking mga ngipin. Hindi namin kailangan na gawin mo ang lahat ng ito. Hindi na kami mga bata. Ngunit nakikita ko ang paghamak sa kanyang mga mata, ang pag-uyam para sa matandang babae na nagpalaki sa lalaking itinuturing na niyang kanyang pag-aari. Ang kasal ay naganap 2 taon matapos silang magkakilala sa isang eleganteng hall na nagkakahalaga ng higit sa $20,000. Ako, na matagal nang nangangarap ng araw na magpapakasal ang aking anak, ay parang isang estranghero sa sarili kong pamilya. Inorganisa ni Claire ang lahat ng hindi ako kinokonsulta, mula sa listahan ng mga bisita hanggang sa kulay ng mga bulaklak. Nang subukan kong imungkahi na marahil ay maaari naming isama ang ilang mga tradisyon ng pamilya na mahalaga sa amin, tiningnan niya ako na para bang iminungkahi ko ang isang bagay na lubhang kakatwa. Eleanor, mahal, sabi niya nang may pagkukunwari na nagsisimula ko ng makilala. Ito ay isang modernong selebrasyon. Sa tingin ko'y hindi pa hahalagahan ng ating mga bisita ang mga lumang kaugaliang iyon. Si Michael, na dating nagtatanggol sa akin mula sa anumang insulto, ay tumango na lamang at pinalitan ang paksa. Sa araw ng kasal, umupo ako sa unang hilera na nakasuot ng isang berdeng damit na binili ko sa isang discount store, na nag-uuring maliit at hindi nakikita habang pinapanood ko ang aking anak na nangangako ng habang buhay sa isang babae na nagsisimula ng itulak ako palayo. Sa panahon ng seremonya, nang magsalita ang opisyal tungkol sa kahalagahan ng pamilya at respeto para sa mga magulang, nakita kong pinisil ni Claire ang kamay ni Michael nang may ngiting nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Noong gabing iyon, habang nililinis ang mga pinggan mula sa maliit na hapunan na ipinaghanda ko sa aking bahay para sa aming pinakamalalapit na kamag-anak, narinig ko ang isang pag-uusap sa pagitan ni Claire at ng kanyang ina sa likod bahay. Ngayong kasal na tayo, kailangan nating magtakda ng ilang malinaw na hangganan, sinasabi ni Claire sa isang boses na hindi ko pa naririnig na ginamit niya sa harap ko. Masyadong malambot si Michael sa kanyang ina. Akala niya ay maaari niyang patuloy na kontrolin ang kanyang buhay. Ngunit tapos na ang mga araw na iyon. Tama ka, mahal, sagot ng kanyang ina nang may malupit na halakhak. Kailangan ng mga lalaki ang kanilang mga asawa para buksan ang kanilang mga mata tungkol sa mga bagay na ito. Ang isang nakikialam na biyen ng babae ay maaaring sumira sa isang kasal, bago pa man ito magsimula. Nakatayo akong nagyelo sa likod ng bintana, ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha. Ang babaeng pinaghirapan ko ng husto, na sinubukan kong mahalin na parang isang anak na babae, ay nagpaplano na upang putulin ako mula sa buhay ng sarili kong anak. Natapos kong linisin ang kusina ng tahimik na may luhang dumadaloy sa aking mga pisngi na nagtataka kung alam ni Michael kung ano talaga ang iniisip ng kanyang bagong asawa tungkol sa akin. O kung pinili lamang niyang baliwalain ito upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang kasal. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako nang may kawalan sa aking dibdib na hindi ko alam kung paano pupunan. Kinumpirma ng mga sumunod na buwan ang aking mga pinakamasamang pangamba. Ang mga pagbisita ni Michael ay naging mas madalas at madalang, at kapag siya ay dumating, palagi siyang kasama si Claire, at mas maikli pang mga panahon. Ang mga pag-uusap na dating dumadaloy ng napakanatural sa pagitan namin ay naging tensyonado at mababaw, na patuloy na nagagambala ng mga banayad, ngunit nakasasakit na komento mula sa kanyang asawa. Michael, huwag mong kalimutan na mayroon tayong hapunan kasama ang aking mga magulang, sasabihin ni Claire tuwing tila nag-i-enjoy ang aking anak sa aming pag-uusap. O mas masahol pa, honey, mukhang pagod ang iyong ina. Marahil ay dapat na tayong umalis para makapagpahinga siya, na para bang ako ay isang ugod-ugod na matandang babae na nangangailangan ng pangangalaga sa halip na isang masiglang babae na gusto lamang gumugol ng oras kasama ang kanyang anak. Ngunit ang pinakamasakit ay ang makita kung paano nagsimulang magbago si Michael.
Ang mapagmahal at maalalahanin na anak na pinalaki ko ay nagbabago na naging isang taong malayo, isang taong tila nahihiya sa kanyang mapagpakumbabang pinagmulan at sa ina na nag-alay ng lahat para sa kanya. Ang unang pagkakataon na nagsalita si Michael sa akin nang may paghamak ay noong 1 linggo ng hapon 3 buwan pagkatapos ng kanyang kasal. Inihanda ko ang kanyang paboritong pagkain, ang parehong pot roast na gusto niya simula pa noong bata siya, at sabik akong naghihintay sa kanyang lingguhang pagbisita. Nang dumating siya, nag-iisa siya, na nagpuno sa akin ng pag-asa na sa wakas ay magkakaroon kami ng ilang kalidad na oras, ina at anak lamang. Ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang mapagmahal na binata na iyayakap sa akin sa pintuan, kundi isang estranghero na bumati sa akin ng isang malamig na halik sa pisngi at umupo sa mesa na para bang tumutupad sa isang nakakainis na obligasyon. Mom, kailangan nating mag-usap, sabi niya habang inihahain ko ang steaming pot roast sa kanyang paboritong plato. Ang parehong ceramic plate na pinalamusan ng mga pulang bulaklak na binili ko upang ipagdiwang ang kanyang ika-negatibo 16 na nakaarawan. Nag-uusap kami ni Claire, at sa tingin namin ay mas makakabuti kung magsisimula tayong magkaroon ng mas maraming espasyo. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang balde ng malamig na tubig. Espasyo. Ano ang ibig sabihin niyan, honey? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa kabila ng aking mga pagsisikap na panatilihin itong matatag. Ang ibig sabihin nito'y ang iyong madalas na pagbisita ay nakakaapekto sa aming kasal. Sagot niya nang hindi man lang ako tinitingnan sa mata, na nakatuon sa paghalo sa kanyang pagkain na para bang iyon ang pinakamahalagang gawain sa buong mundo. Pakiramdam ni Clary hindi kami nagkakaroon ng sapat na privacy bilang mag-asawa dahil palagi akong pumupunta rito. Umupo ako sa tapat niya, ang aking mga binti ay nanginginig. Michael, minsan ka lang sa 1 linggo pumunta. Paano makakaapekto iyon sa iyong kasal? Gusto lang kitang makita na makasama ka. Ikaw na lang ang mayroon ako. Iyon mismo ang problema, sumabog siya, na ibinabagsak ang kanyang tinidor sa mesa na may kalansing na nagpatalbog sa lalagyan ng asin. Ikaw na lang ang mayroon ako. Hindi mo ba napagtanto kung gaano iyon nakakasakal? 30 taong gulang na ako, Mom. Hindi ko maaaring patuloy na maging responsable para sa iyong kaligayahan. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumutusok sa aking puso. Ang anak na pinagtrabahuhan ko araw at gabi, na isinakripisyo ko ang anumang pagkakataon na muling buuin ang aking buhay pagkatapos kaming iwan ng kanyang ama, ay sinasabi sa akin na ako ay isang pabigat sa kanyang buhay. Hindi ko kailanman hiniling na maging responsable ka para sa aking kaligayahan, sagot ko, ang aking boses ay bumibigay. Hiniling ko lamang na mahalin mo ako sa paraang palagi kitang minamahal. Masyado bang malaki ang hinihiling ko? Ang pagmamahal ay hindi dapat maging isang kulungan, sagot niya, na inuulit ang mga salitang malinaw na hindi kanya, kundi kay Claire. Kailangan mong maunawaan na mayroon akong bagong pamilya ngayon. Mga bagong prioridad. Hindi ko maaaring patuloy na mabuhay upang palugdan ka. Nang hapong iyon, umalis si Michael nang hindi natatapos ang pagkaing inihanda ko ng mailabis na pagmamahal. Iniwan niya akong nag-iisa sa aking maliit na kusina, na nakatitig sa punong plato ng pagkain na lumalamig, na nararamdaman ang isang bagay sa loob ko na tuluyang nasira. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagtaka ako kung sulit ba ang isakripisyo ng husto para sa isang taong nakikita na ako ngayon bilang isang istorbo. Ang mga sumunod na linggo ay isang tahimik na paghihirap. Tinupad ni Michael ang kanyang banta na lalayuan niya ang kanyang mga pagbisita. Ang dating sagradong appointment tuwing linggo ay naging madalang na pagpapakita tuwing 2 o 3 linggo, palaging kasama si Claire at palaging nagmamadaling umalis. Sa panahon ng mga pagbisitang iyon, sinisiguro niyang kontrolin ang bawat pag-uusap, na ginagambala ang anumang sandali ng pagiging malapit sa pagitan ng aking anak at ako sa mga komento tungkol sa kanilang mga plano, kanilang mga paglalakbay, kanilang mga bagong kaibigan sa upper class. Nag-iisip kami ni Michael na bumili ng mas malaking bahay. Inihayag ni Claire sa isa sa mga pagbisitang iyon, habang sumisipsip ng kapeng espesyal kong inihanda gamit ang imported beans na nagkakahalaga sa akin ng $30. Isang bagay sa mga suburb sa isa sa mga gated communities,
kung saan mas maraming seguridad at mas mahusay na klase ng mga tao. Ang paraan ng kanyang pagsabi ng mas mahusay na klase ng mga tao, habang direktang nakatingin sa akin, ay naglinaw na hindi ako akma sa kategoryang iyon. Si Michael, na dating ipagtatanggol ang kanyang ina mula sa anumang ipinahihiwatig na insulto, ay tumango na lamang at ipinagpatuloy ang pagkain ng chocolate cake na inihurno ko para sa kanya. At ano ang mangyayari sa bahay na ito? Tanong ko, na tinutukoy ang aking tahanan, ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking anak, kung saan naroon ang lahat ng aming mga alaala. Well, sa iyo iyan, Mom, sagot ni Michael nang walang pakialam. Maaari mong gawin ang gusto mo dyan. Hindi na namin iyan kakailanganin. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Ang bahay na itinuring niyang kanyang tahanan sa loob ng 30 taon ay isa na lamang lugar na gusto niyang alisin. Isang hindi komportableng paalala ng kanyang mapagpakumbabang nakaraan na hindi akma sa kanyang bagong buhay sa upper middle class. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa lamang. Nang sa tingin ko'y naabot na ng aking relasyon sa aking anak ang pinakamababang punto. Nakakuha si Claire ng isang promotion sa klinika kung saan siya nagtatrabaho. At upang ipagdiwang, naghanda sila ng isang hapunan sa kanilang bagong bahay. Ang modernong mansyon na iyon sa eksklusibong gated community na ipinagmamalaki nila ng labis. Hindi ako inimbitahan. Nalaman ko ito nang hindi sinasadya ng tawagan ko si Michael upang hilingin kung maaari niya akong dalhin sa doktor. Mayroon akong irregularity sa aking mga routine test at natakot ako. Hindi ako maaari, Mom, sabi niya sa isang malamig na boses na hindi ko nakilala. Mayroong importanteng hapunan si Claire, kasama ang mga tao mula sa trabaho. Napakahalaga nito para sa kanyang karera. Ngunit hindi mo ba ako maaaring dalhin bago ang hapunan, pagpupumilit ko, na nararamdaman ang desperasyon na gumagapang. 1 oras lamang iyon sa klinika. Natatakot akong pumunta ng nag-iisa. Mom, kailangan kong tulungan si Claire na ihanda ang lahat. Hindi mo ba maaaring hilingin sa isa sa iyong mga kaibigan na dalhin ka? Anong mga kaibigan? Sa loob ng maraming taon, labis akong nakatuon sa kanyang edukasyon, sa kanyang kapakanan, na pinabayaan ko ang sarili kong buhay panlipunan. Karamihan sa mga babaeng kasing edad ko ay abala sa kanilang mga apo, kanilang mga asawa, sa mga buhay na kanilang itinayo na mas balanse kaysa sa akin. Ibinaba ko ang telepono at umupo sa aking sala sa loob ng maraming oras na nakatingin sa mga litrato ni Michael na nakatakip sa mga dingding. Naroon siya sa edad na 5 na nakasuot ng kanyang unang uniforme sa paaralan na nilabhan at pinlansa ko ng maingat araw-araw. Naroon siya sa edad na 12 na buong pagmamalaking hawak ang medalya na napanalunan niya sa math competition, ang parehong kompetisyon kung saan nagbayad ako ng dagdag na tutoring sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga weekends. Naroon siya sa edad na 18 na nagtapos mula sa high school ng may karangalan, ang araw na akala ko'y sulit na ang lahat ng aking mga sakripisyo. Kinabukasan, pumunta akong nag-iisa sa doktor. Ang mga resulta ay benign, salamat sa Diyos. Ngunit ang karanasan ng pag-upo sa waiting room na iyon ng nag-iisa, na napapalibutan ng iba pang mga babae na sinasamahan ng kanilang mga anak o asawa, ay nagparamdam sa akin ng pinakamalalim na kalungkutan sa aking buhay. Nang tawagan ko si Michael upang ibalita sa kanya ang magandang balita, ang kanyang sagot ay isang maikli na, "Mabuti iyan, Mom," bago mabilis na palitan ang paksa upang sabihin sa akin kung gaano katagumpay ang hapunan ni Claire, at kung paano nila napahanga ang lahat ng importanteng bisita. Noon ko nagsimulang maunawaan na nawala ko na ang aking anak magpakailanman. Hindi siya namatay, ngunit ang mapagmahal at nagpapasalamat na lalaking pinalaki ko ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang ambisyosong estranghero na nahihiya sa kanyang pinagmulan at pumili ng isang babaeng sistematikong itinulak palayo ang ina na nagbigay ng lahat para sa kanya. Lumipas ang mga buwan at ang mga pagbisita ay naging mas madalang pa. Nagpapakita lamang si Michael kapag may kailangan siya. Para ipatago sa akin ang ilang importanteng dokumento. Para ipaghanda ako ng isang tiyak na ulam para mapahanga ang mga boss ni Claire. Para ipahiram sa kanya ang pera para sa ilang hindi inaasahang gastos na hinihingi ng kanilang bagong pamumuhay. Mom, maaari mo ba akong ipahiram ng $5,000
Tanong niya sa isa sa kanyang mga bihirang pagbisita. Ito ay para sa down payment sa isang bagong kotse. Nasira ang kotse ni Claire at kailangan niya ng isang bagay na mas elegante para sa kanyang trabaho. Ang $5,000 ay halos lahat ng aking ipon, ang pera na naipon ko ng sentimo sa loob ng maraming taon kung sakaling magkaroon ng isang medical na emergency o isang malaking pag-aayos sa bahay. Ngunit gaya ng lagi, hindi ko matanggihan ang aking anak. Siyempre, honey, sagot ko, ang aking puso ay lumulubog. Kailan mo yun kailangan? Bukas ay perpekto, sabi niya nang may ngiting sa loob ng isang sandali ay nagpaalala sa akin ng matamis na batang lalaki na dati siya. Pangako kong babayaran kita sa loob ng 3 buwan. Ang pangakong iyon ay hindi kailanman natupad. Bawat oras na banggitin ko ang loon, si Michael ay mayroong bagong dahilan. Hindi inaasahang gastos para sa bagong bahay. Isang work trip na kailangang puntahan ni Claire. Mga pag-aayos sa kotse na nauwi sa pagiging mas mahal kaysa sa binalak. Ang araw na naabot ko ang pinakamababang punto ay isang kulay abong Martes noong Nobyembre, eksaktong 8 buwan pagkatapos ng loon, hindi niya kailanman binayaran. Ako'y nakikipaglaban sa isang terribleng flu sa loob ng 1 linggo na may mataas na lagnat at ubo na sumusugat sa aking dibdib. Ang aking 66 taong gulang na katawan ay hindi na tumutugon gaya ng dati, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ako'y nakaramdam ng tunay na pagiging madaling masaktan at natakot. Tawagan ko si Michael, umaasang maaari niya akong dalhin muli sa doktor, o kahit na gumugol ng kaunting oras kasama ako upang tiyakin kung ako'y okay. Ang kanyang sagot ay nagyelo sa akin hanggang sa buto. Mom, hindi ako makapunta. Mayroon kaming napaka-importanting appointment ni Claire, kasama ang arkitekto para i-remodel ang kusina. Inabot kami ng mga buwan para makakuha ng appointment sa kanya. Siya ang pinakahinahanap sa lungsod. Michael, pakiusap, nagmakaawa ako, ang aking boses ay nanghihina dahil sa lagnat. Kailangan ko lang ng isang taong kasama ko sa loob ng ilang oras. Masama talaga ang pakiramdam ko at natatakot akong baka mahimatay ako. Hindi mo ba maaaring tawagan ang isang kapitbahay o isang bagay? Sagot niya nang may inis na tumusok sa akin na parang isang punyal. Sinasabi ni Claire na ang mga independenteng adulto ay dapat marunong mag-alaga sa kanilang sarili nang hindi palaging umaasa sa iba. Ang mga salitang iyon na isinasabi ni Claire ay naging pinakamasakit na parirala sa aking bokabularyo. Ang lahat ng iniisip, pinagdedesisyunan, o nararamdaman ng aking anak ngayon ay dumadaan sa filter ng babaeng iyon na nagawang gawing isang malupit na estranghero ang aking mapagmahal na anak. Ako ang iyong ina, Michael, sabi ko, na mailuhang humahalo sa lagnat. Mula kailan ako naging iba sa iyo? Oh, Mom, huwag kang masyadong madrama. Flu lang iyan. Uminom ka ng tsaa at magpahinga. Malalagpasan mo iyan. Ibinaba niya ang telepono nang hindi man lang nagsasabi ng paalam. Nakatayo ako roon na hawak ang telepono sa loob ng ilang minuto, na nararamdaman ang isang bagay sa loob ko na namatay ng tuluyan. Ang anak na pinag-alay ko ng aking kabataan, aking pera, aking mga pangarap, aking mga pagkakataon sa pag-ibig, ay ibinaba ako sa isang istorbo na nakakaabala sa kanyang importanteng mga appointment. Noong gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking kama, na nanginginig dahil sa lagnat at nakakaramdam ng higit na kalungkutan kaysa dati, gumawa ako ng isang desisyon na babago sa lahat magpakailanman. Hindi na ako maaaring maging nagmamakaawang ina, ang babaeng nagmamakaawa para sa mga tira-tira ng atensyon at pagmamahal mula sa isang anak na malinaw na kinamumuhian ako. Kailangan kong humanap ng isang paraan para mabawi ang aking dignidad, kahit na mga hulugan iyon na mawala ang aking relasyon kay Michael magpakailanman. Inabot ako ng 2 buong linggo para gumaling mula sa flu. Sa buong panahong iyon, nanatiling tahimik ang aking telepono. Hindi tumawag si Michael kahit isang beses para tanungin kung ano ang aking nararamdaman, kung may kailangan ako, kung buhay pa ako. Ang kapitbahay ko, si Betty, isang 70 taong gulang na balo na nakatira sa tabi, ang nag-alaga sa akin. Dinalhan niya ako ng gamot, ipinagluto niya ako ng mainit na sopas, at sinamahan niya ako sa panahon ng pinakamahirap na gabi.
Eleanor, sabi sa akin ni Betty isang hapon habang tinutulungan niya akong palitan ang aking basang-basa ng mga kumot, hindi normal para sa isang anak na iwan ang kanyang maisakit na ina tulad nito. Mayroong isang bagay na napakamali rito. Tama siya. Ngunit ang pag-amin nito ay nangangahulugan ng pagharap sa isang katotohanan na iniiwasan ko sa loob ng maraming buwan. Ang aking anak ay naging isang taong walang puso, at ako'y kasabwat sa pagbabagong iyon sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na tratuhin ako ng mas masahol at mas masahol pa ng hindi nagtatakda ng anumang hangganan. Nang sa wakas ay gumaling ako, nagpa siya akong panahon na para kumilos. Kung gusto akong tratuhin ni Michael na parang isang estranghero, kung gayon ay maging ito. Hindi na ako ang nakakasakal na ina na ikinuwento ni Claire. Hindi na ako magiging available bawat oras na may kailangan siya. Hindi na ako magiging kanyang personal na dukhin o kanyang emergency cook. Ang unang pagsubok ay dumating pagkatapos ng 2 linggo nang tumawag si Michael na para bang walang nangyari. Mom, maaari mo ba akong ipagluto ng lasagna na gustong-gusto ni Claire? Darating ang kanyang mga magulang para sa hapunan at gusto ko silang mapahanga sa isang home-cooked meal. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, sinabi kong hindi. Pasensya na, Michael, ngunit hindi ako maaari. Mayroon akong ibang mga plano. Ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya ay napakatagal, akala ko ina-disconnecta ang tawag. Ibang mga plano, pag-ulit niya. Ang kanyang tono ng kawalan ng paniniwala ay nakakatawa sana kung hindi ito napakalunos. Anong uri ng mga plano ang maaari mong magkaroon? Sarili ko, sagot ko nang may katatagan na ikinagulat ko maging ako mismo. Hindi na ako available bawat oras na kailangan mo ako, lalo na pagkatapos mong hindi nagmalasakit kung patay o buhay ako noong ako'y may sakit. Ano ang sinasabi mo? Flu lang iyon. Isang flu na maaaring pumatay sa akin, at hindi ka man lang tumawag upang alamin ang aking kalagayan. Sinabi sa akin ni Claire na mas mabuti na bigyan ka ng espasyo upang gumaling ng walang pressure. Sinungaling siya ng walang kahihiyan. Sinasabi ni Claire. Iniisip ni Claire. Pinaniniwalaan ni Claire. Sa wakas ay sumabog ako. Kailan ka magsisimulang mag-isip para sa iyong sarili, Michael? Kailan mo maaalala na mayroon kang isang ina na nagmamahal sa iyo? Huwag ka nang magsimula sa iyong drama, sigaw niya pabalik. Kung hindi mo gustong tulungan ako sa isang simpleng pagkain, ayos lang iyan, ngunit huwag kang magpaapekto sa akin sa pamamagitan ng emotional blackmail. Ibinaba niya ang telepono ng marahas, na iniwan akong nanginginig. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakakaramdam ng isang bagay na katulad ng ginhawa. Ang mga sumunod na ilang araw ay kakaiba. Sa isang banda, nakaramdam ako ng pagkakasala sa pagtanggi sa aking anak ng isang bagay. Ngunit sa kabilang banda, nakaranas ako ng isang pakiramdam ng kalayaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi ko kailangang bantayan ang telepono na naghihintay sa kanyang mga madalang na tawag. Hindi ko kailangang emosyonal na ihanda ang aking sarili para sa kanyang malamig at kalkuladong mga pagbisita. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang aking bahay ay tunay na akin. Ginamit ko ang kalayaang iyon para makipag-ugnayan muli kay Betty at sa ilang iba pang mga kapitbahay na aking pinabayaan sa panahon ng aking mga taon ng pagkahumaling kay Michael. Nagsimula akong maglakad-lakad sa mga hapon, inaasikaso ang aking maliit na hardin, binabasa ang mga libro na naipon ko, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras upang tangkilikin. Dahan-dahan, napakadahan-dahan, nagsimula kong alalahanin kung sino ako bago ako naging ina ni Michael lamang. Ngunit ang aking anak ay hindi handang tanggapin ang bagong bersyon na ito sa akin. 3 linggo pagkatapos ng aming pagtatalo sa telepono, nagpakita siya sa aking pintuan ng hindi nagpapahayag na sinasamahan ni Claire at may isang ekspresyon ng galit na hindi ko pa nakikita mula noong kanyang mga teenager na taon. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, na itinutulak ako papasok sa sala nang hindi naghihintay ng isang imbitasyon. Sumunod si Claire sa kanya, na nakasuot ng isang kulay lila na damit na malamang na nagkakahalaga ng higit sa aking buwanang sweldo noong nagtatrabaho ako sa pabrika. Siyempre. Magpakakomportable kayo, sabi ko ng sarkastiko, ngunit nagpasya akong manatiling kalmado. Paano ko kayo matutulungan?
Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano ang nangyayari sa iyo kamakailan, sabi ni Michael, na nakaupo sa armchair kung saan dati siyang nagkukulong bilang isang bata para basahan ko siya ng mga bedtime stories. Una, ibinaba mo ang telepono sa akin. Pagkatapos, tumanggi kang tulungan ako sa isang simpleng pagkain. At ngayon, sinasabi ng mga kapitbahay na binibigyan mo kami ng masamang pangalan. Binibigyan ko kayo ng masamang pangalan, tanong ko, na tunay na naguguluhan. Ano ang sinasabi mo na sinabi ko? Sinabi ni Betty sa kanyang kapatid na babae, at sinabi ng kanyang kapatid na babae sa palengke na sinabi mo na ako ay isang walang utang na loob na anak na iniwan ang kanyang maisakit na ina. Pumagit na si Claire nang may isang boses na nagkukunwari ng pag-aalala, ngunit tumutulo.